It's trivia time! Hi everyone, my name is Diana de la Cruz Padilla and we want to introduce to you, what's your name, baby girl? Lauren Leodifas, and then I'm 7 years old. Okay, yung pag-aaralan natin is about sa costume of Tagalog. May idea ka ba sa salitang costume of Tagalog? Okay. Bago yan, ipapaliwanag ko muna sa iyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng costume of Tagalog. Yung costume of Tagalog is yun yung parang yung pamumuhay ng mga tao nung nakaraan. Kasi about sa history natin, yung mga nakaraang tao. Halimbawa nito, yun yung mga pamumuhay nila is about sa culture, about sa mga pamumuhay nila dati, sa mga nakagawian nila, bago pa tayo masakop ng mga Espanyol. Okay, bago natin pag-aralin yung about sa mga nakagawian at mga pamumuhay ng mga tao, is ipapakilala muna natin kung sino nga ba si Juan de Plasencia. Ito si Juan de Plasencia. Yan, lalaki siya. Lalaki. Okay, lalaki siya. Ano siya, Spanish, hindi siya Pilipino. Parang dayo lang siya sa bansa natin. And siya yung nag-akda ng Costume of Tagalog. Kilala siya... Ha? Parang... Ang name niya is Juan de Plasencia. And then, siya yung nagsulat ng pag-aaralan natin na Costume of Tagalog. Costume of Tagalog, di ba nga sabi ko sa'yo, yun yung parang mga pamumuhay ng mga Pilipino noon, nung mga panahon na wala pa yung mga Espanyol. Parang may sarili tayong kultura, may sarili na tayong mga batas, mga ganon. Si Juan de Plasencia, siya rin yung nagsulat ng unang novel sa Pilipinas na pinamagatang Doktrina Kristiyana. Okay, yung sunod naman nating pag-aaralan is yung apat na antas na mga mamamayan nung sinaunang panahon o yung mga pre-colonial period. Yung una is yung chieftain or yung datu. Ito si datu. Alam mo yung movie na Moana? Yung sa Moana, yung katumbas ng datu is yung parang yung tatay ni Moana. Parang siya yung leader o yung nagko-command sa isang barangay o sa isang baryo. Tapos siya yung susundin, yun yung datu. Tapos sumunod naman is yung noble o yun yung maharlika. Ito yung maharlika. Saan ba yung maharlika? Yan yung mga maharlika. Yung maharlika naman is kung ihahalin tulad sa panahon natin, yung maharlika is yun yung parang mayayaman. Mga negosyante, basta may mayayaman sila. Hindi man sila may katungkulan sa bansa, sa isa-isang lugar, mayayaman naman sila. Sila yung parang, sila yung may mga may-ari ng mga ginto, basta sila yung makakaya. Okay, yung pangatlo naman is yung commoners or yung aliping na mamahay. Oo, aliping na mamahay. Ito yung itsura nila. Kung sa kasalukuyang panahon natin, sila yung mga nasa... Okay, hold it. Kung sa panahon naman natin is kung ihahalin tulad is sila yung mga may kaya or yung nasa mga middle class. Parang may sarili may sarili silang bahay, may sarili silang lupa, may sarili silang mga ari-arian. Is yung last naman is yung slave or aliping sa gigilid. Since may batas naman tayo o may mga rights naman na tayo, wala na tayong slave sa panahon na to. Pero kung iyahalin tulad sila sa panahon ng pre-colonial, sila yung mga alipin. Yung inaalipin, inuutos-utusan ng mga mayayaman. Yes, go ahead, baby. Okay, kagaya nga ng sinabi ko, may apat na antas yung pamumuhay ng mga tao. Yung datu, o yun yung parang leader nila. Tapos yung nobles or yung mahalika, yun yung mga mayayaman, may mga negosyo, may mga malalaking ari-arian. Commoners or yung aliping na mamahay.
yung aliping na mamahay, yun yung parang mga, sa kasilukuyang panahon natin, sila yung mga may kaya or nasa middle class. Tapos yung slave or aliping na mamahay, sila naman yung parang mga inuutos-utusan ng mga mayayaman. Tapos, nung mga panahon, houses. Nung panahon ng pre-colonial, yung bahay lang dati is hindi gawa sa bato. Yung mga bahay lang is gawa sa mga kawali, sa mga bamboo, ganun lang, mga kawali lang siya. Yes, wood, kahoy. Okay. Tapos yung mode of dressing naman is, kung sa nakalalakihan is parang mga nakabahag lang sila. Yan o. Yan. Ganyan yung so parang may panyo sila dito or malong. Parang malong ba yan? Ganun. Tapos yung mode of dressing naman sa babae is mahaba. Hindi parang sa panahon natin. Kasi di ba parang ang iikli ng mga damit ng mga babae ngayon. Pero dati hindi pa po pwede yun. Parang sa female is yung upper niya is yung pantaas, is yung baro or kamisita. Tapos is pambaba is yung saya. And Tapos jewelry. yung ornaments naman is yun yung parang mga accessory. Kung sa ating mga alahas, sa kanila, meron na rin naman silang mga alahas. Tapos, Earrings, earrings, necklace, tapos bracelet, and then ring. Yes. Yung sa kanila is parang yung symbol, yung simbolo ng kaya nag-aalahas sila is yung pantaboy sa mga masasamang espiritu, mga kaluluwa, para hindi daw sila ng mga espiritu, ganon. Okay, yung sunod naman natin pag-aaralan is about sa government. May sa panahon ng pre-colonial period o nung mga panahong bago tayo masakop ng mga Espanyol is may government na tayo. At ang mga namumuno nga doon is yung katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, is yung mga dato. Sa isang barangay, may 30 hanggang 100 pamilya lang ang dapat meron. Ganon. Tapos yung administration of justice, syempre, particular naman, may mga batas naman na tayo noon pa. Inheritance naman is, kagaya nga yung mga namumuno sa isang barangay, ang may karapatang mamuno lang o magmana ng pagiging chieftain or pagiging dato ng isang barangay is dapat yung mga panganay lang, maliban na kung namatay. Kaya yung magiging pangalawa o yung sumunod sa kanya, yung magmamana. About naman sa slave, di ba naituro ko na sa iyo yung slave? Di ba yung slave is yun yung mga utusan ng mga mayayaman, parang inaalila sila, kasi nga wala silang mga ari-arian. Ganun. Tapos yung, okay, ang susunod naman natin itatakal is yung about sa religious belief. Nung pre-colonial is may religion na tayo, may religion na tayo, tapos may may mga kultura o kaugalian na tayong nakasanayan noon. Meron na tayong mga Diyos noon. Is yung halimbawa is yung mga Bathala. Yung Bathala is yung supreme, yun yung pinaka-Diyos nila. And then, yung yung si Idayales, siya naman yung God of Agriculture. Tapos si Siddhartha is siya yung parang si kamatayan, God of Death. Ganun. Tapos si Agri naman, God of Fire, God of Fire. Siya yung yung God ng mga apoy. Ganun. Tapos si Balangaw naman is siya yung God of Rainbow. And then si Mandarangan, God of War, digmaan. Tapos naman si Lalahon is God of Harvest o mga God ng mga ani, mga masasaganang ani, ganon. Tapos si Ginarungan, God of Hell. God of Hell, you know the word of hell? Parang impyerno. Parang siya parang katumbas niya sa mga mythical mythical goddess. Yung, kilala mo ba si Zeus? No, Zeus, maganda yun. Parang, yung katumbas ng God of Hell sa
nung unang panahon is si Hades. I know what Hades is ba yan? hell. Hell. Yun yung impyerno. And then there's a devil in Yes, Hades. oo, nandun yung mga devil. And then there's monster. Yeah. Tapos may parang mga kumukulong asupre o yung parang dagat-dagatang apoy. Kaya magpapakagait ka. Para kasama mo si God. Ganon. Tapos yung marriage of costume naman, may mga nakaugaliin na rin tayo noon pa, noong unang panahon, na karaniwang ginagawa sa mga ikakasal. Yun. Tapos yung sa mga paniniwala natin is may mga paniniwala na tayo noon pa, yung sa mga, about naman siya sa mga bilip, sa mga katatakutan. May mga aswang, duwende, kapre, manananggal, yung alam mo ba yun? I don't know what is that for. Yung kapre is yun yung parang sa puno. Una. Yung parang naninigarilyo daw na matangkad na lalaki. Oo, sa isang puno, malaki daw. Sabi lang naman nila. Tapos yung mga naman, yung manananggal, yung parang hati na katawan na babae. Tapos yung may pakpak siya, nalipad, ganon. Tapos yung duwende, yung parang sa mga punso-punso, yung maliit lang siya. Alam mo yung Seven Dwarfs sa Snow White, ganon. No. Hindi ka nanood ng Snow White? But I don't remember because Seven Dwarfs, yung maliliit lang siya. Maliliit na tao. Yun, ganon. Yun. Dati matagal na I watched Snow White. I don't remember now. Okay. Tapos, There's tas not may, in my memory. Tapos may mga paniniwala rin sila ng mga agimat. Yung agimat is yung parang, yun yung paniniwala, parang isinusuot nila. Pwedeng purse, pwedeng necklace. Yun daw yung parang magiging agimat nila para hindi sila mamatay, masugatan, ganon. Tapos yung, alam mo yung kulam? No. For the word kulam, ang kulam naman is yun yung parang, alam mo yung mga witches? Mga Yes. witch, yun. Yung parang may walis pa, ting-ting. Like a flying Oo. broom. Yes. And then Oo. they make potion. Yes. Oo, yung parang mga gayuma, para daw ma-inlove yung gusto mo sa, yung gusto mo, kunwari, ikaw na-inlove ka sa guy, tapos hindi ka niya mahal. Oo, charot. Tapos, para naman mahalin ka niya, parang hingi ka ng parang gayuma, ganon. Ano And yung then gagawin there's yun? a strong person, Oo. potion, and Okay. then flying potion. Yes, pwede. Yun yung mga kaugalian. May mga kaugalian na tayo noon pa nung mga hindi pa tayo sinasakop ng Espanyol. Even a healing potion. Oo, yung para gumaling. Oo, pwede yun. Okay. Okay, hanggang dyan lang ang ating pag-aaralan. Maraming salamat, Ate Leia. Sana may natutunan ka sa ating pinag-aaralan about sa costume of Tagalog. Bye-bye!